Catherine's POV. Hindi mahilig si Catherine sa mga blind date. Para sa kanya, ang mga lalaking dumadaan sa arranged meeting ay alin sa dalawa. Desperado o may tinatagong diferensya. Pero dahil sa banta ng kanyang daddy na ititigal ang kanyang credit card allowance, wala siyang nagawa kundi magsuot ng kanyang pinakamahal na damit at magtungo sa isang five-star restaurant. Anak, be nice. Paalala ng kanyang ama na si Don Carlito habang inaayos ang kurbata nito. Ang mga Arevalo, old money, at si Adrian, he is unique, one of a kind. Pagdating sa restaurant, doon niya unang nakita si Adrian. Nakaupo to ng tuwid habang suot ang isang mamahaling suit na kulay navy blue. Sa malayo, mukha itong Greek god, matangos ang ilong, malakas ang dating at may panga na po pwedeng makagupit ng papel. Okay, daddy, pwede na. Bulong niya sa sarili habang papalapit. Ngunit nang maupo na siya, doon nagsimula ang trahedya. Imbes na, hello beautiful ang bungad sa kanya ay, oh my gosh girl, is that authentic Chanel? Bet na bet kong stitching. Tili ni Adrian habang sinusuri ang bag niya. Kagad nanlaki ang mata niya. Ang barakong mukha na nakita niya sa malayo ay biglang nagbago sa tanong niya. Sa aura, ang boses nito ay naging mataas. Ang bawat kumpas ng kamay tila may kasamang kislap. Adrian? Nauutal na tanong niya. Yes honey. But you can call me Adri or Te if you're feeling close na. Wika nito sabay kindat. Don't worry. Dati Carlito told me everything. Business merger lang to, di ba? Win-win solution. May asawa ka ng tagabitbit ng shopping bags. May consultant ka pa sa fashion. Sa loob ng 2 oras na pag-uusap, nalaman ni Catherine ang tatlong bagay. Hindi siya papatulan ni Adrian na mas makinis pa ang kutis nito kaysa sa kanya. Mahilig to sa mga K-pop boy groups. Ang merger ng kumpanya nila ay nakasalalay sa pagpirma nila ng marriage contract. Uuwi siya sa bahay na litong-lito. Sa isang banda, gumaan ang loob niya dahil alam niya walang mali siyang mangyayari. Pero sa kabilang banda, napaisip siya, paano naging anak ng isang kilalang tycoon ang isang lalaking mas marunong pang mag-catwalk kaysa sa mga model ng Victoria's Secret? Sa kabilang banda, ang sikat ng araw sa kwarto ni Catherine ay tila nanunukso. Kahapon ang problema lang niya kung anong kape ang orderin niya sa Starbucks. Ngayon ang problema na niya kung paanong maging asawa ng isang lalaking mas magaling pa sigurong mag-contour kaysa sa kanya. Daddy, hindi ko talaga maintindihan. Reklamo niya habang nakatingin sa marriage certificate na nakalatag sa mesa. Bakit ako? At bakit sa kanya? Humarap sa kanyang ama, hawak ang isang panyo at pilit na pinapatak ang luha. Nahinala niya dahil sa eye drops. Catherine, anak, ang Arevalo Group lang ang makakasagip sa kumpanya natin. At si Adrian, mabait siyang bata, maalaga. Maalaga? Dad, inamin niya sa akin sa mismong harap ng altar na mas gusto niyang shade ng lipstick ko kaysa sa kiss ko. Singhal niya rito. At least, safe ka sa kanya, di ba? Hirit ng daddy niya bago mabilis na lumabas ng kwarto para umiwas sa sermon. Napasandal siya sa headboard ng kama. Tama naman ang daddy niya. Noong unang gabi nila sa isang kwarto, imbes na honeymoon, ang inatupag ni Adrian ay ang pag-aayos ng skincare routine nila. Te, wag mong kakalimutan ng retinol ha. Sayang ang ganda kung may wrinkles. Sabi nito habang suot ang silk robe na kulay pink. Napabuntong hininga siya. Ganito na ba ang buhay ko? Isang asawang tatawagin akong te imbes na honey. Pero sa kabila ng lahat may kakaiba kay Adrian. Kapag natutulog, nawawala ang pagkabebot nito at tila nagiging ganap na Adonis. No return, no exchange na to, Catherine. Walang resibo kaya panindigan mo na sa loob-loob niya. Isang linggo na ang lumipas at isang linggo na silang kasal. Ang setup, magkasama sa kwarto pero may invisible wall. Si Adrian ay laging busy sa phone, laging may ka-text at laging may ngiting wagas. Sino yan, Adrian? Tanong niya habang nagluluto ng almusal. Si Tiffany, my girl? Sagot nito nang di tumitingin. Girl? As in girlfriend? Akala ko ba alam mo na, Rainbow? Tumawa si Adrian. Isang tawang baritono na biglang naging pabebe sa dulo. Ay girl, iba ang charm ko. Multi-talented ako at saka support system ko siya. Naramdaman niya ang kurot sa kanyang puso. Bakit siya magsiselos? Bakit siya maiinis? Dapat nga matuwa siya dahil hindi siya gagambalain ng asawa niya sa gabi. Pero tuwing nakikita niyang masaya si Adrian sa harap ng screen, pakiramdam niya may kulang. Mauna na ako, Catherine. May date kami ni Tiffany. Wag mo kong hintayin ha, baka mapuyat ka. Haggard yan.
Paalam nito habang kumakaway pa na parang beauty queen. Naiwan siya, tulala sa kusina. Bakit parang may mali? Ang bango ni Adrian, yung amoy na panlalaki talaga, hindi amoy pampaganda. At ang boses nito kanina bago umalis, parang lumalim. Baka nababaliw na ako, o baka naman gutom lang to. 3 gabi nang nakalilipas mula nang mahuli niya si Adrian na may kausap sa phone na nagngangalang Tiffany. At sa loob ng 3 gabing yon, hindi siya pinapatulog ng isang tanong. Bakit kailangan ng isang syala na asawa ang isang girlfriend? Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa kama, ay bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Adrian, pero hindi itong Adrian na nakasanayan niya. Imbes ng kulay pink na silk robe, nakasuot to ng isang itim na sando at gray sweatpants. Napatigil siya sa pagbabasa. Ang mga braso ni Adrian tila mas lalong bumatak. Ang ugat sa kanyang mga bisig litaw na litaw habang pinapatayo ang buhok gamit ang puting tuwalya. Walang bakas ng pagkembot. Adrian, tawag niya dito. Tumingin to sa kanya habang ang mga mata matalim, seryoso at parang tumatagos sa kaluluwa niya. Bakit? Maikli nitong sagot. Yung face mask mo, hindi mo ba ilalagay? Tanong niya at sinusubukang ibalik ang normal nilang usapan. Bigla, napatigil ang lalaki. Parang nareboot ang utak nito. Saglit tong pumitik at nang muling dumilat, bumalik ang kinang sa mga mata nito. Ay tonta, muntik ko nang malimutan. Stress drino ng lola mo today kahit nakalimutan ng beauty regimen. Sabi nito sa boses na tumaas na naman ng 3 oktaba. Kumunot ang noon niya. Masyadong mabilis ang transition na yon. Adrian, seryoso. Sino si Tiffany? Sabi mo sa akin hindi ka mahilig sa isda. Bakit may girlfriend ka? Humiga ang lalaki sa kabilang panig ng kama, malayo sa kanya. Girl, privacy, please. Kahit naman ganito ko, kailangan ko rin ng companion. Si Tiffany nakakaalam ng lahat ng sekreto ko. Siyang safe haven ko. Safe haven? Paano naging safe haven ng isang babae sa isang baklang katulad mo? Gate niya at di na napigil ang inis. Adrian, asawa mo ako sa papel. Karapatan kong malaman kung ginagawa mo ba akong mulala. Bumangon si Adrian pero sa pagkakataong to, hindi na to pabebe. Lumapit to sa kanya hanggang maging ilang pulgada na lang ang distansya ng kanilang mukha. Naaamoy niya ang hininga nito, amoy mint at kape. Walang bahid ng pambabaeng pabango. Catherine, seryosong sabi nito. Minsan, ang nakikita ng mata hindi ang katotohanan. Hayaan mo na lang muna ako. Mas mabuting di mo alam ang lahat. Bago pa siya makasagot, tumayo na ito at lumabas ng kwarto habang dala ang kanyang phone. Di siya mapakali at sinundan niya ito ng dahan-dahan. Nakita niya si Adrian sa veranda habang nakatalikod. Tahimik ang paligid kaya rinig na rinig niyang usapan. Tiffany, kailangan natin mag-ingat. Masyadong matalas ang pakiramdam ni Catherine, sabi ni Adrian sa kabilang linya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan to. Ang hirap magpanggap na di ko siya gustong hawakan. Ang hirap magpanggap na Anthony ako. Natigilan si Catherine sa kinatatayuan niya sa likod ng kortina. Anthony? Sino si Anthony? At anong ibig nitong sabihin na mahirap magpanggap na hindi niya ako gustong hawakan? Sa sobrang gulat, nasagi niyang isang vase sa gilid. Mabilis lumingon ang lalaki sa veranda. Ang mukha nito'y bakas ang takot at gulat. Sa dilim ng gabi, ang nakikita niya ay hindi ang bestie niyang asawa, kundi isang lalaking tila may madilim na lihim na nakatago sa ilalim ng makukulay na damit at pabebeng pananalita. Catherine, kanina ka pa dyan? Tanong ni Adrian. Pero sa pagkakataong to, hindi niya na alam kung sinong kausap niya. Sa sobrang taranta, nag-isip siya ng paraan para di siya mahuli ni Adrian. Meow? Ani at nagpanggap na lamang na pusa. Pansin niya naman effective ang acting niya dahil umiwas na ng tingin ang lalaki. Doon siya nagkaroon ng pagkakataong makaalis at agad dumiretso sa kanilang silid. Di siya nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak niya ang mga katagang, ang hirap magpanggap na Anthony ako. Sino si Anthony? At kung si Adrian ang asawa niya, bakit kailangan itong magpanggap? Para sa kanya, isa lang ang paliwanag. May malaking modus sa mga arevalo at siya ang biktima. Kinabukasan, maagang umalis si Adrian. Girl, may appointment ako sa derma. Don't wait for me ha, baka ma-stress ang pores mo. Paalam nito habang kumikembot palabas ng pinto. Pero hindi magpapahuli si Catherine.
Nakasuot siya ng malaking sunglasses, trench coat at mabilis na sumakay ng sasakyan para buntutan ng asawa. Ngunit laking gulat niya nang huminto ang sasakyan nito di sa isang skin clinic kundi sa isang abandonadong bodega sa labas ng syudad. Derma? Sa bodega? Bulong niya at dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Sumilip sa isang maliit na awang sa pinto ng bodega. Ang nakita niya ay nagpatayo ng balahibo. Doon nakita niya si Adrian, nakatayo ng tuwid, walang kembot, walang pabebe. Kaharap na isang magandang babae na hinala niya ay si Tiffany. Andy, di na natin kailangan patagalin to, sabi ni Tiffany. Halos mabuko na tayo ni Catherine kagabi. Bakit di mo na lang aminin sa kanyang totoo? Hindi pwede, Tiffany. Kailangan isipin ni Catherine na si Anthony ang pinakasalan niya. Kung malalaman niya na ako ang humalilis sa kapatid ko sa altar dahil biglang nagpanic attack si Anthony, magkakagulong merger ng kumpanya natin. Natigilan siya sa kinatatayuan. Andy? Anthony? Ibig sabihin ang pinakasalan niya ay ang kambal na si Anthony na isang member ng LGBTQIA pero ang kasama niya sa bahay at kaharap niya ngayon ay ang kambal nitong si Andy na tuwid na lalaki? Sa sobrang gulat, aksidenteng nasandal niya ang kanyang bigat sa pinto. Mabilis na lumangon si Andy o Adrian. Sino yan? Sigaw nito. Kumari pa siya ng takbo pabalik ng sasakyan. Rinig na rinig ang mababigat na yabag ng sapatos na humahabol sa kanya. Muntik nang madapa pero bago pa siya makarating sa pinto ng kotse, isang malakas na kamay ang mablot sa kanyang braso at isinandal siya sa gilid ng sasakyan. Catherine! Hingal na sabi ng lalaki. Tumingin siya sa mga mata nito. Wala na ang pabebe na Adrian. Ang nasa harap niya ay si Andy, isang lalaking may matalim na tingin at naglalabas na matinding alpha male energy. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong niya. Sino sa inyong pinakasalan ko at bakit mo ko niloloko? Biglang lumapit ang mukha ni Andy sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Gusto mo talagang malaman? Tanong nito sa malalim na boses. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang phone ni Andy. Ang ringtone, kanta ng Blackpink. Biglang nagbagong ekspresyon ng lalaki. Ay wait lang girl, my favorite song. Sabi nito at kumembot ng bahagya. Pilit binabalik ang Adrian persona. Huwag mo na akong lukuhin, Andy. Sigaw niya rito. Narinig ko ng lahat. Napabuntong hininga ang lalaki at binitawan ang braso niya. Fine, you caught me. Pero bago tayo mag-usap, kailangan malaman mo, hindi lang ako may sekreto rito. Nanatiling nakasandal si Catherine sa gilid ng kanyang sasakyan habang si Andy o kung sino mang lalaking ito ay nakatitig sa kanya ng may halong pagsisisi at determinasyon. Magpaliwanag ka. Halos pabulong niyang hamon bagaman nanginginig ang kanyang boses sa halo-halong takot at galit. Sino ka? Sinong pinakasalan ko sa altar at nasa ng baklang Adrian na nakasama ko sa loob ng isang linggo? Huminga ng malalim ang lalaki. Tinanggal nito ang suot niyang makulay na scarf, ang accessory na palaging suot ni Adrian at itinapon to sa loob ng sasakyan. Sa isang iglap ang bawat kumpas ng katawan nito ay nagbago. Nawalang lambot ng mga balikat, ang tindig naging matikas, matatag at nakakatakot. Ang pangalan ko ay Andy, simula nito. Si Adrian o mas kilala sa tawag na Anthony sa pamilya namin ay ang kakambal ko. Siyang dapat pakakasalan mo, siyang baklang tinutukoy mo. Nasaan siya? Nasa Boracay kasama ng boyfriend niya? Nung araw ng kasal, inatake si Adrian ng panic attack. Di niya kayang harapin ang pressure ng merger at ang katotohanan na kailangan niyang magpanggap na tuwid para sa image ng kumpanya. Kaya, pinalit ako ng daddy mo at ng tatay ko. Napatawa siya ng mapait. So, pinaglaruan niyo ako. Pinakasalan ko ang isang lalaking hindi ko man lang kilala ang pangalan dahil lang sa isang business deal? At ang mas malala, nagpanggap kang bakla para saan? Para di ako makaramdam ng panganib sa'yo? Lumapit si Andy. Isang hakbang na naging dahilan para mapaatras siya hanggang sa tumama ang likod niya sa bintana ng kotse. Nagpanggap akong bakla dahil yun ang alam mong pagkatao ni Adrian. Yun ang safe version na inakala mong mapapangasawa mo, Catherine. Kung nalaman mong akong nasa altar, papayag ka ba? Hinding-hindi, sigaw niya rito. Exactly, tipid na sagot ni Andy. Pero ngayon alam mo na anong gagawin mo. Ititigil na ba natin ang merger? Hahayaan mong malugi ang kumpanya ng daddy mo dahil lang sa mistaken identity na ito? Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ni Andy. Sa puntong to, di niya na alam ano ang mas nakakainis.
Ang katotohanang niloko siya o ang katotohanang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang eksaktong tipo ng lalaking pinapangarap niya. Matapang, gwapo at seryoso. And Tiffany? Tanong niya rito, pilit nilalayong isip sa nararamdamang atraksyon. Sino siya? Girlfriend mo? Bahagyang umiti si Andy. Si Tiffany, sekretary ni Anthony. Siya lang nakakaalam ng switch namin. Siya ang tumutulong sa akin na magmukhang bebot pag kailangan. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Lumabas si Tiffany. Andy, kailangan na natin umalis. May meeting ka sa board in 30 minutes bilang Adrian. Agad siyang tinignan ni Andy. Sasama ka ba sa amin? O magkukulong ka sa kwarto at iiyakan ng budol na to? Di siya sumagot pero mabilis siyang sumakay sa passenger seat ng sasakyan ni Andy. Hindi siya payag na matapos ang araw na to nang di niya nakukuha lahat ng detalye. Habang nagmamaneho si Andy, napansin niya isang bagay. Ang paraan ng paghawak sa manibela ay napakalalaki. Walang arte, walang kembot. Pero paminsan-minsan pag may tumatawag sa phone, kailangan bumalik sa Adrian mode. Hello darling, oh my god wait lang. I'm driving my car eh. Super traffic, as in haggardness to the max. Sabi ni Andy sa phone habang kabilang kamay, seryosong nagmamaniobra sa kalsada. Napasandal siya sa upuan. Gusto niyang matawa pero mas nangingibabaw ang inis. This is madness, isip niya. Pero sa gitna ng galit may bahagi ng puso niyang nagsasabi na mas gusto niya ang maling asawang ito kaysa tamang asawa na dapat nasa altar. Andy, tawag niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Yes? Kapag ba tayo lang dalawa sa bahay, kailangan mo pa rin magpanggap? Sakto, huminto ang sasakyan sa isang red light at lumingon si Andy sa kanya. Depende sa'yo, Catherine. Gusto mo ba ng bestie? O gusto mo ng asawa? Nalaglag ang puso niya. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong to hindi na siya sigurado kung sino ang tunay na nabudol. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pabalik sila sa mansyon. Ang tanong kanina ni Andy ay tila isang bombang sumabog sa pandinig niya. Hindi siya makasagot. Paano niya sasagutin na isang lalaking di naman siya dapat asawa, pero siya palang nagpapatibok ng puso niya sa paraang hindi niya inaasahan? Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng mga katulong. Agad bumalik si Andy sa Adrian persona nito. Ay girl, super pagod ang lola niyo sa shopping. Catherine, dalhin mo nga tong bag sa itaas. Maharot na utos ni Andy habang kumikembot. Napairap siya rito. Opo, Ma'am Adrian, sarkasikong sagot niya. Pero sa loob-loob niya, kumukulo ang dugo niya. Ang hirap makipaglaro sa isang taong may dalawang mukha. Na makapasok sila sa kanilang kwarto at masigurong nakalak ang pinto, agad tinanggal ni Andy ang wig nito at pinalibag ang kanyang makulay na cardigan. Akala ko hindi ako makakahinga sa outfit na yon. Reklamo nito sa barakong boses. Lumapit sa mini-fridge at uminom ng tubig ng dire-diretso. Hanggang kailan natin gagawin to, Andy? Tanong niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Paano kung babalik si Anthony mula sa Boracay? Si Anthony? Ayaw na nun bumalik. Masaya na siya doon kasama ng bebe niya. Sagot ni Andy habang nagtatanggal ng polo. Nanlaki ang mata niya na makita ang matipunong likod ng lalaki. May mga peklat ito na tila nakuha sa matinding training or sports. Hoy, magbihis ka nga. Nasa kwarto mo pa rin ako, no? Lumingon ang lalaki na walang pang itaas. Asawa kita, di ba? Yun ang naksulat sa kontrata at technically, ako ang pumirma nun gamit ang pangalan ni Adrian dahil yun ang legal na identity na kailangan sa merger. Lumapit ang lalaki sa kanya. Sa pagkakataong to, walang laro, walang biro. Hinawakan nito magkabilang braso niya, tinignan siya diretso sa mga mata. Catherine, alam kong galit ka, pero aminin mo, nung akala mong bakla ako, kampante ka. Ngayong alam mong lalaki ako, natatakot ka ba? O baka naman na-excite ka? Ang kapal na mukha mo? Sasamparin sana niya ito pero mabilis na nasalo ni Andy ang kamay niya. Hinila siya ng lalaki papalapit dahilan upang magdikit ang kanilang mga dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki o baka puso niya yon. Sa sobrang lapit nila halos maglapat ang kanilang mga labi. Di ako masamang tao, Catherine. Bulong nito. Ginagawa ko lang to para sa pamilya natin. Pero mula ngayong gabi wala nang acting kapag tayo lang dalawa. I'm Andy at ikaw ang asawa ko. Akmang lalapat ang labi nito sa kanya nang bigla may kumatok sa pinto. Sir Adrian, Ma'am Catherine, narito po si Don Carlito. Gusto kayong makausap tungkol sa dinner party bukas. Nagkatinginan silang dalawa. Panic mode. Oh my God, wait lang. Daddy,
Nagbe-makeup lang ako ng bongga, sigaw ni Andy sa pabebe nitong boses. Habang mabilis sinusuot ang kanyang pink na robe. Napahawak siya sa noo. Baliw. Talagang baliw itong pinakasalan ko. Pero habang pinapanood niya si Andy na maglagay ng lipstick para magpanggap na naman, di niya mabigil ang mapangiti. May kung anong kilig na unti-unting sumisibol. Ang mansyon ng mga Arevalo ay puno ng kislap at bango ng mamahaling pabango. Gabi ng malaking dinner para ipagdiwang ang merger ng Maniebo at Arevalo Group. Suot ni Catherine ang red gown na yakap ang kanyang figura, habang si Andy sa kanyang Adrian mode, suot ang isang sequin blazer na masyadong masilaw sa mata. Ay girl, look at the chandeliers. Parang kasing bright ng future natin. Tili ni Andy habang nakakapit sa braso niya. Catherine, umayos ka. Maraming mata dito. Huwag kang titingin sa akin na para bang gusto mo akong sapakin. Mahirap gawin yon, Andy. Masyadong makati sa mata yung blazer mo. Bulong niya pabalik. Ngunit ang tawanan ay naputo ng isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya. Catherine, is that you? You look stunning. Paglingon nila, nakatayo ang isang matangkad at gwapong lalaki. Si Jared, ang ex-boyfriend niya na nang iwan sa kanya para sa isang model sa Paris. Ngayon mukhang nagbabalik to para muling manguha ng atensyon. Jared, malamig na bati niya. Naramdaman niya na humigpit ang kapit ni Andy sa kanyang bewang. Pansin niya, tumingin sa Jared kay Andy mula ulo hanggang paa. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa labi nito. So, ito pala ang pinalit mo sa akin. Isang fashionista? Anito at binibigyang diin ang salitang tila isang insulto. Narinig ko ang tungkol sa asawa mo, Catherine. Sabi nila mas mahaba pa raw ang time niya sa harap ng salamin kaysa boardroom. Ramdam niya ang panginginig ng panga ni Andy. Kahit nakasuot to ng pabebeng maskara, ang dugong Arevalo kumukulo. Excuse me, Papa Jared, singhal ni Andy. Kung sa salamin man ako nagtatagal, at least ang nakikita ko ay isang masterpiece. Ikaw, ba't pairang kailangan mo ng filter sa personal? What did you say? Hamon ni Jared at humahakbang papalapit. Ouch! Don't come near me. Baka mahawa ko sa negativity mo. Nakaka-wrinkles. Daldal ni Andy habang winawagayway ang kanyang kamay na may suot na maraming singsing. Pero ang kabilang kamay nito na nasa likod niya nakakuyom na. Isang suntok na lamang at siguradong babagsak si Jared. Catherine, kailangan mo ng totoong lalaki sa tabi mo, hindi isang ganito. Ani Jared sabay hawak sa braso niya para hilahin siya palayo. Doon na nagbantig ang tenga ni Andy. Sa isang iglap, binitawan nito ang pabebeng persona. Hinablot ang kamay ni Jared na nakahawak sa braso niya. Bitawan mong asawa ko? Ani Andy habang ang boses punong-puno ng panganib. Kita niya, natigilan si Jared at lahat ng tao sa party na palingon din. Ang baklang si Adrian biglang naglaho. Ang naiwan, isang lalaking naglalabas ng matinding alpha energy. Adrian? Nauutal niyang tanong. Napagtanto ni Andy na maraming nakatingin. Mabilis binuluktot ang daliri niya at muling tumili. Ay, my gosh! Kita mo na, Jared? Napilitan tuloy akong gamitin ang aking golden voice sa galit. Don't you ever touch my wife again or else I will scratch your face with my authentic diamonds. Shoo! Alis! Naguguluhang umalis si Jared. Di alam kung matatakot o matatawa. Pero si Catherine alam niya ang totoo. Kitang-kitang pagprotekta ni Andy sa kanya. Nang makalayo sila sa crowd, dinala siya ni Andy sa isang madilim na sulok ng garden. Sinandal siya nito sa pader at tinarap ng seryoso. Sabi ko sa'yo, Andy, huwag kang bibitaw sa karakter. Hingal na sabi niya. Hindi ko kayang panoorin hinahawakan ka ng lalaking yon. Asawa kita at kahit acting lang to para sa iba, para sa akin, unti-unti nang nagiging totoo. Di siya nakasagot sa bilis ng tibok ng puso niya. Di pa man natatapos ang kilig ni Catherine sa intensong sandali nila ni Andy sa hardin, isang biglaang sigawan mula sa loob ng mansyon ang pumutol sa lahat. Oh my gosh! I can't believe I'm back! Sabay ng laki ang mata nila ni Andy. Ang boses na iyon, iisa lang may-ari niyan. Anthony! Bulong ni Andy habang ang mukha ay namutla. Hindi niya dapat malaman na akong pumalit sa kanya? Pero bakit siya naririto? Pabulong na sigaw niya. Hindi ba't dapat nasa Boracay pa siya kasama ng boyfriend niya? Break na sila. Alam ko na. Ang drama queen talaga nun. Kailangan mo magtago, Andy. Hinila niya ang braso ng lalaki pabalik sa madilim na sulok. Hindi po pwedeng makita kanya rito. Hindi pwedeng makita tayo ng daddy ko na magkasama at malalaman niyang lahat.
Rinig na rinig nila ang yabag ni Anthony papalapit. Catherine, my bestie wife, miss na kita. Dito ka ba? Wala nang oras, Andy. Saan ka magtatago? Panik niyang tanong. Lumingon si Andy sa paligid. Ang pinakamalapit na pwedeng pagtaguan ay ang malaking closet na puno ng lumang gamit sa hardin. Diyan, sa closet. Mabilis niyang tinulak ang lalaki sa loob ng closet. Sakto lang na maisara niya ang pinto nang bumukas ang pinto ng hardin at lumabas si Anthony. Catherine, my dearest, alam ko nagulat ka sa biglaang pagdating ko, but you know me, super spontaneous. Tili ni Anthony sa bayakap na mahigpit sa kanya. Anthony, bakit ka naririto? Nauutal na tanong niya at pilit nang humingiti, habang ang isip ay nasa closet kung nasaan si Andy. Long story girl, basta hindi ko na kinakayang attitude ng ex-boyfriend ko. Ang drama, ang babaw. Mas gusto ko pa mga Korean drama kaysa sa kanya. Rinig niya ang bahagyang paggalaw ng mundo sa loob ng closet. Alam niyang posibleng nagpipigil ng hininga si Andy. Nga pala, where's Adrian? Tanong nito at lumingali nga pa sa paligid. Adrian? Nasa kusina. Kumakain ng kimchi? Alam mo naman, hilig niyang mag-Korean food. Oh, really? Akala ko ayaw niya sa kimchi. Ang arte kaya nun sa pagkain. Anyway, I miss you so much. Gusto ko nang humarot ulit sa'yo. Tara, kwentuhan tayo sa kwarto natin. Sa kwarto natin? Halos masamid siya. Anthony, kakaalis ko lang sa kwarto Masikip doon? Ay girl, don't worry. Magpaparinis ako ng kwarto bukas. Promise. Pero sa ngayon, let's go. I have so much tea to spill. Hinila siya ni Anthony pabalik sa mansyon. Habang naglalakad sila ay narinig niya ang pabulong na boses ni Andy mula sa closet. Catherine, huwag kang magpapahila. Bumalik ka rito. Hindi ko na kaya magpigil ng ihi. Pero huli na. Nasa loob na sila ng mansyon at papalapit na sa hagdanan. Nga pala, Catherine, meron ka bang nakitang matangkad na lalaki na mukhang seryoso? Naka-black shirt at gray na pantalon? He looks exactly like me pero walang kembot at masungit. Tanong ni Anthony habang umakit sila sa hagdan. Nanindig ang balahibo niya. Wala ko nakita. Siguro imagination mo lamang yon. Oh well, sana makita ko siya. May gusto kasi akong sabihin sa kanya Anito sabay kindat habang hinihila niya si Anthony. Ang tunay na Adrian paakit sa hagdan. Ang utak niya ay parang sirang plaka na naghahanap ng paraan kung paano palalabasin si Andy sa closet nang hindi nahuhuli. Catherine, why are you sweating? Haggardness to the max ka na ha? Puna ni Anthony habang tinitingnan ang refleksyon nila sa dambuhalang salamin sa hallway. And your eyeliner, it's smudging. Did you cry ba dahil sa sobrang miss mo sa akin? Oo. Sobrang iyak ko talaga. Hindi ko kalain babalik ka kaagad. Pagsisinungaling na. Teka, bago tayo pumasok sa kwarto, kailangan ko munang kumuha ng tubig. Sobrang uhaw ko. Water? I will call the maid. Honey? Hindi, ako na. Gusto ko yung tubig na galing sa gripo sa garden. Mas fresh. Kumaripas siya ng takbo pababa at iniwan ang nagtatakang si Anthony sa hallway. Kumaripas siya pabalik sa garden. Pagbukas niya ng closet, bumagsak sa labas si Andy na parang isang basang sisiyo. Ang suot nitong blazer puri alikabok na at may mukha na lukot na lukot. Salamat sa Diyos. Akala ko doon na ako ililibing kasama ng mga garden shears. Hingal na sabi nito. Nasaan ang baliw kong kapatid? Nasa taas, nag-aabang sa kwarto, bulong niya rito. Andy, kailangan mong makaalis dito. Pero paano? Punong-puno ng tao sa main hall? May binata sa laundry room, doon ako dadaan. Mabilis na sagot ni Andy. Pero Catherine, kailangan mo siyang libangin. Kapag nakita niya ako, tapos na ang career natin. Paano ko siya lilibangin? Hindi ko alam kung paanong kakausapin ng isang lalaking mas marunong pang mag-contour kaysa sa akin. Bago pa makasagot si Andy, narinig nila ang boses ni Don Carlito mula sa terrace. Adrian, anak, nasan ka na? Hinihintay ka na ng board members? Nanlaki ang mata ng dalawa. Ako nang sasagot, ani Andy at akmang lalabas na sa dilim. Wag! Hindi ba't ikaw ang barako? Si Anthony ang hinahanap nila. Hila ni Catherine sa damit ng lalaki. Magtago ka na ulit. Ako nang haharap sa kapatid mo.
Habang hinahanap niya si Anthony naman ay nakababa na at nakasalubong si Don Carlito. "Daddy, I'm here!" Tili ni Anthony sabay yakap sa matanda. "O Adrian, akala ko nagpalit ka na ng damit. Ba't parang mas makulay ka pa ngayon kaysa sa kanina?" Tanong ni Don Carlito, medyo nalilito na sa bilis ng pagbabago ng aura ng kanyang manugang. "Ay daddy, fashion is passion. Life is a catwalk." Sa kabilang panig naman ng hall, nakasilip si Andy sa likod ng lalaking kortina. Nakita niyang papalapit si Jared, ang ex ni Catherine, kay Anthony. "Hey Adrian," hamon ni Jared. "Gusto mo bang ituloy yung usapan natin kanina sa garden, yung tungkol sa pagiging totoong lalaki?" Tumaas ang kilay ni Anthony. "Totoong lalaki? Oh my God, Fafa, is that a proposal? Kasi if it is, I have to tell you, hindi ko type ang mga amoy pomada." Narito si Jared. "Ha? Kanina lang ang tapang mo ah. Hahagkan mo nga si Catherine sa harapan ko." "Hahagkan? Ew, kadiri to the bones. Lipstick to lipstick? No way, highway." Muntik nang mapamura si Andy sa likod ng kortina. Mabubuking kami sa pinagsasabi ng kambal. Hindi na siya nakatiis. Habang nakatalikod si Jared, hinila ni Andy si Anthony sa likod ng kortina at siya na ang lumitaw sa harap ni Jared. "Anong sabi mo?" Hamon niya kay Marco sa kanyang barakong boses. Napatalon ang lalaki sa gulat. "Wait, paano ka napunta dyan? Kanina lang pa bebe ka, ngayon parang papaslang ka na naman ng tao. Gusto mo bang subukan?" Bulong niya na may kasamang matalim na tingin. "Aalis na ako. Ang gulo ninyo." Takbong aso sa Jared papalayo. Mabilis namang hinila ni Catherine ang dalawang kambal sa loob ng isang bakanteng kwarto. Doon nagkakaharap ang tatlo. Si Anthony na hawak ang kanyang minifan. Si Andy na magulo ang buhok at seryoso ang mukha at siya na parang sasabog na ang bang sa stress. "Sino sa inyo ang kakausapin ko?" Sigaw niya sa dalawa. "Ako, honey. I'm the original," sabi ni Anthony. "Ako, Catherine, dahil ako ang asawa mo," sabi naman ni Andy nang may otoridad. Sa hindi inaasahan, biglang bumukas ang pinto at bumungad si Don Carlito. Napatingin ang matanda sa dalawang lalaking inaasahan. Biglang bumukas ang pinto. Magkamukhang magkamukha ang nakatayo sa harap niya. Dalawa ang Adrian ko?" Tanong ni Daddy bago dahan-dahang tumirik ang mga mata at nawalan na ng malay. Daddy gising!" Tili niya habang nakaluhod sa tabi ng kanyang ama. Ang silid ay puno ng tensyon. Si Anthony ay abalang-abalang pinapaypayan ang sarili dahil sa sobrang nerbiyos. Habang si Andy naman mabilis na kumilos para tingnan ang pulso ng matanda. "Tumawag kayo ng ambulance, bilisan ninyo!" Sigaw ni Anthony na akala mo'y nasa gitna ng isang Broadway musical ang drama. "Tumahimik ka, Anthony. Na-overwhelm lang siya," saway ni Andy sa malalim na boses. Tumingin siya kay Catherine na nanginginig ang mga kamay. "Andy, paano kung may masamang mangyari kay Daddy nang dahil sa atin, dahil sa kasinungalingang ito?" Sa halip na sumagot, lumapit si Andy at hinawakan ng magkabilang pisngi niya. Ang init ng kanyang mga palad ay tila naging kuryenteng nagpapatahimik sa nagwawalang emosyon niya. "Walang mangyayaring masama sa kanya. Matapang ang daddy mo," bulong nito. "Nandito ako at hindi kita pababayaan." Nanatiling kalmado si Andy. Binuhat nito si Don Carlito at inihiga sa sofa. "Anthony, kumuha ka ng alcohol at marigamgam na tubig. Ngayon na," utos nito sa kapatid. Yes, brother." Mabilis na tumakbo si Anthony palabas. Naiwan sila ni Andy sa loob ng silid. Ramdam niya ang pagsisisi. "Dapat sinabi ko na agad ang totoo. Napaka-selfish ko." Umupo si Andy sa tabi niya at mahigpit siyang niyakap. Doon narinig niya ang matatag at mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Hindi ito ang tibok ng puso ng isang bestie. Ito ang tibok ng puso ng isang lalaking handang makipaglaban para sa kanya. "Hindi mo kasalanan to, Catherine. Kasalanan namin to ni Anthony, pero pangako, ayusin ko to. Gagawin kong lahat para maging legal ang lahat sa atin, sa paraang hindi mo na kailangan pang magtago." Bahagyang kumalas siya sa yakap at tumingin kay Andy.
Bakit mo to ginagawa? Pupwede ka namang umalis na lang at iwan ako sa gulong ito. Ngumiti ng tipid si Andy, isang ngiti na puno ng katapatan. Dahil nung unang beses kitang nakita sa altar, kahit alam kong hindi akong dapat na nandoon, naramdaman ko agad na ikaw ang mistake na gusto kong panindigan habang buhay. Muntik niya nang makalimutan na nawala ng malay ang daddy niya dahil sa sinabi ni Andy. Ang barakong ito na marunong magpanggap na bakla ay meron palang malaking puso. Ahem, I have the alcohol. Na mga lovebirds, baka gusto niyong gisingin muna ang daddy bago kayo mag-make out dyan. Singit ni Anthony na nakatayo na pala sa pinto. Bit-bit ng isang bote ng alcohol at face towel. Mabilis siyang lumayo habang nagmumula ang mga pisngi. Si Andy naman tumayo at kinuhang alcohol para ipaamoy kay Don Carlito. Matapos ng ilang segundo, dahan-dahang lumilat ang matanda. Adrian, dalawa ng manugang ko? Daddy, lumapit siya rito. Tumingin naman ng matanda kay Andy pagkatapos ay kay Anthony. Sino sa inyo ang asawa ng anak ko? Ako po, Don Carlito. Ako si Andy, ang tunay na lalaking nagmamahal sa anak ninyo. At handa po kung harapin ang anumang galit ninyo, huwag niyo lang pong sasaktan si Catherine. Napahawak sa ulo si Don Carlito. Ang gulo-gulo. Bakit may eyeliner ang isa at ang isa naman mukhang handang makipagsuntukan? Daddy, mahabang kwento po. Paliwanag niya habang nakahawak sa kamay ni Andy. Pero isa lang sigurado, hindi po ako nagkakamali. Sa lalaking pinili kong mahalin sa gitna ng pagkakamaling ito. Habang sinusubukan ni Don Carlito na intindihin ang biological miracle sa harapan niya, isang ingay mula sa labas ng kwarto ang muling bumasag sa seryosong usapan. I have the proof. Let's see how your perfect marriage handles this. Sigaw na isang pamilyar na boses. Si Jared, na sa sobrang inis kanina, ay tinawagan pa ang kanyang pinsan na si McCoy. Isang kilalang paparazzi at chismoso sa social media. Magkasama silang pumasok sa hallway. Bit-bit ni McCoy ang isang high-end camera. Catherine, Don Carlito, lokon pala to eh. Sigaw ni McCoy habang winawagayway ang camera. May larawan ako. Ang asawa ni Catherine may kamukhang lalaki na kalaro niya sa garden kanina. Sino ang fake? Sino ang original? Hoy, Fafa, sinong tinatawag mong fake? Singhal ni Anthony na biglang lumabas mula sa gilid ni Andy. Napatigil si McCoy. Tumingin to kay Anthony na naka-crop top na may sequins. Pagkatapos kay Andy na nakatayo ng barako at madilim ang tingin. Nanlaki ang mata ng paparazzi. Dalawa sila? Oh my God, this is a jackpot. Twin swapping issue. Itataas sana ni McCoy ang camera para kumuha ng litrato pero mabilis pa sa 4:00 na hinarangalan ito ni Andy. Ibaba mong camera na yan. Kung ayaw mong basagin ko yung mukha mo, banta ni Andy. Aba, nananakot ka pa, hamon ni McCoy. Jared, videohan mo. Sasampahan natin sila ng assault. Habang sinusubukan ni Andy agawin ng camera sa paraang professional, si Anthony naman di na nakapagpigil. Ang diva sa loob nito ay nagising. Ay, Fafa McCoy, masyadong mahabang dila mo, pero ang buhok mo split ends na. Bago pa makakilos si McCoy, sinugod na to ni Anthony. Imbes na suntok, isang matinding sabunot ang ginawa nito. Aray, bitawan mong buhok ko. Mahalang pa-wax ko rito, no? Sigaw nito habang pilit na kumakawala. Wax? Mukhang floor wax ang ginamit mo eh. How dare yung bastusin ang pamilya ko? Sigaw ni Anthony habang paikot-ikot sila sa hallway. Andy, pigilan mo sila. Sigaw ni Catherine na natataranta na. Hayaan mo sila, Catherine. Masaya to. Bulong ni Andy na may nakakalokong ngiti habang dahan-dahang kinukuha ang memory card mula sa camera ni McCoy na nalaglag sa sahig. Bitawan mo ko. Bakla ka? Bakla? Correction, honey. I'm a goddess. At ikaw? Ikaw ay isang basahan. Buong lakas na hinila ni Anthony ang suot na wig ni McCoy. Nakatayo si Anthony, hawak ang wig na kulay brown, habang si McCoy nakatayo sa gitna ng hallway na kalbo ang tuktok. Oh my gosh, it's a toupee! Tili nito sabay tawa ng malakas. Kaya naman pala masyadong matapang eh, may tinatago ring sekreto. Magbabayad kayo. Jared, tara na! Mabilis na tumakbo ang dalawa palabas ng mansyon, habang si Anthony winawagayway pa ang wig na parang flag of victory.
Nakahinga ng maluwag si Catherine pero napatingin siya sa kanyang ama. Ang matanda ay nakatayo na pala at nanonood sa eksena. Daddy, simula niya. Tumingin si Don Carlito kay Anthony, hawak pa rin ang wig. Pagkatapos ay kay Andy na hawak ang memory card. Alam nyo, sa buong buhay ko bilang businessman, marami na akong nakitang gulo. Pero ito, tiningnan ito ang kapal. Ito ang pinaka-entertaining. Tumawa ng mahina ang matanda. Andy, kung ganyan mo protektahan ang sikreto ng pamilya, kampante na ako na ikaw ang asawa ng anak ko. At ikaw, Anthony? Yes, Daddy, oh? Mag-apply ka sa marketing. Ang galing mong mang-agaw ng atensyon. Nagtawanan na ang lahat. Pero sa gitna ng saya, hinila siya ni Andy sa isang tabi. Catherine, tapos na ang tagu-taguan. Bukas aayusin natin lahat ng papers. Pero bago yon ano? Tanong niya rito. Kailangan ko munang bawiin ang kiss na ninakaw ni Jared kanina sa garden. O yung muntik ng kiss natin, bulong ni Andy. Hindi na siya nakasagot. Dahil sa pagkakataong ito, si Andy na ang sumelyo ng kanilang mistaken identity gamit ng isang matamis at totoong haggan. Who is making all this noise in my palace? Isang boses na parang galing sa isang opera singer pero may talim ng kutsilyo ang umalingaw-ngaw sa foyer ng mansyon. Napatigal ang lahat. Si Anthony na iwinawagayway pa ang wig ni McCoy ay biglang itinago ang tropeyo sa likod nito. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng terno na kulay champagne. May suot na dambuhalang petals at may aurang tila magpapalamig ng kape sa isang tingin lamang. Si Doña Aurelia Arevalo, ang ina ni Andy at Anthony. Mommy! Sabay na sabi ng kambal. Aurora, dumating ka na pala. Bati ni Don Carlito na halatang medyo may kinakabahan din. Tumingin naman si Doña Aurora kay Catherine mula ulo hanggang paa na tila binibilang ang presyo ng bawat hibla ng buhok nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawang lalaking magkamukha na nakatayo sa harapan niya. What is the meaning of this? Bakit dalawa ang anak ko rito? Hindi ba't dapat ay nasa Europe si Andy para sa shipping line business? At si Anthony, tumingin ito kay Anthony. Ay kasal na sa babaeng to? Mom, look. I can explain. Singit ni Anthony pero isang taas kilay lamang ng ginang ay tumahimik na ito. Catherine dear, tawag ng Donya sa malamig na tono. Sino sa dalawang ito ang asawa mo? Sino ang kasama mo sa kwarto gabi-gabi? Biglang nanuyo ang lalamunan niya. Ito na ang moment of truth. Tumingin siya kay Andy. Alam niya na kapag nagsinungaling siya ngayon, habang buhay na silang magtatago. Pero bago pa siya makapagsalita, ay humakbang na si Andy sa harap niya. Ako, Mom? Ako ang pinakasalan ni Catherine. Ako ang nagpanggap na Anthony? Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Anthony. How dare you? Pinaglaruan ninyo ang sagradong kasal. Andy, alam mong ikaw ang tagapagmana ng shipping line at si Anthony ang para sa merger. Bakit mo kinuhang posisyon ng kapatid mo? Dahil mahal ko siya, sigaw ni Andy. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pag-amin na iyon sa harap ng maraming tao. Noong makita ko si Catherine sa pictures bago ang kasal, alam kong hindi ko hahayaan na mapunta siya sa iba. Kahit pa kay Anthony na wala namang interes sa kanya. At ikaw, baling ng ginang kay Anthony. Where have you been? Nasa Boracay po, Mommy, nagsa-soul searching. Soul searching? Mukha kang nakipagrambulan sa kali sa hawak mong piluka. Dito na siya sumingit. Hindi niya kaya makitang pinapagalitan ng asawa niya. Doña Aurora, hindi lang po si Andy ang may kasalanan. Pinili ko rin pong manatili sa tabi niya nang malaman kong totoo. Dahil si Andy, siya ang nagparamdam sa akin na hindi lang ako isang business deal. He protected me, he cared for me, and he's a better Anthony than the real one. Ngumisi ng konti ang isa. True, Mommy, mas bagay sila. Kesa naman ako ang kasama ni Catherine. Baka mag-away lang kami sa shade ng foundation araw-araw. Tiningnan siya ng ginang. You have guts, girl. I like that. Pero ang kasal na ito ay binuo sa kasinungalingan. Magkakagulo sa media kapag nalaman nilang mistaken identity ang nangyari. Aayusin ko ang lahat, Mom, sabi ni Andy habang hinahawakan ang kamay niya. Gagawa tayo ng press release. Sasabihin natin na nagkaroon lang ng confusion. Pero ang legal na pangalan na nakapirma sa contract ay akin.
and we will have a church wedding, this time as Andy and Catherine. Napabuntong hininga ang Donya. Fine, but you? Turo nito kay Anthony. You are going to Europe tomorrow. Ikaw ang papalit sa pwesto ni Andy doon hanggang sa matuto kang maging seryoso? What? Europe? Walang bagoong doon, mommy. Pack your bags now. Habang hila-hila ni Doña Aurora si Anthony paalis, naiwan sila ni Anthony sa hallway. Ang bigat sa puso niya ay tila nawala. Church wedding? Tanong niya rito. Humarap to sa kanya. Niyakap siya sa bewang at hinalikan ang dulo ng kanyang ilong. Oo, yung walang pabebe, yung walang wig, yung ako lang at ikaw. Pero Andy, ngisi niya rito. Paano yung pink robe mo? Itatapon na ba natin? Tumawa lamang ito. Keep it. Gagamitin ko yon kung gusto mong matawa. Pero sa gabi, asawa mo ang haharap sa'yo. No more mistakes. Gabi, bago ang kanilang opisyal na kasal sa simbahan, binalot ng kakaibang katahimikan ang mansyon. Matapos lahat ng gulo mula sa pagpapanggap ni Andy bilang baklang si Anthony hanggang sa pagsabunot nito sa mga paparazzi. Ngayon lang sila tunay na nag-iisa ni Catherine. Sa loob ng kanilang kwarto, hindi na kailangan ng mga makukulay na damit o pabebeng pananalita. Hinarap ni Andy si Catherine ng may katapatan sa mga mata. Catherine, bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Ngayong gabi, wala nang Anthony. Wala nang mistaken identity. Ako lang to, ang lalaking handang magmahal sa'yo. Hindi na nakasagot pa si Catherine dahil sinakop na ni Andy ang kanyang mga labi. Ito ay isang hagkan na punong-puno ng pagmamahal at matagal ng pagtitimpi. Dahan-dahan, binuhat ni Andy si Catherine patungo sa kama. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nahanap ang isang banal at maalab na pagsasama. Ang bawat haplos at hagkan ay tila nagsasabi na iyo ako at akin ka. Sa gabing yon, bago pa man ang mga I do sa altar, nauna na silang naging isa sa katawan at espiritu. Wala nang lihim, wala nang takot, at tanging ang init ng kanilang pag-ibig ang namayani. Sa kabilang banda, dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang kasal ni Andy at Catherine sa simbahan. Wala nang budol, wala nang pagpapanggap, at higit sa lahat wala nang pink robe sa altar. Suot ng isang napakagandang white lace gown, naglalakad si Catherine sa gitna ng aisle. Habang sa dulo naghihintay si Andy na nakasuot na isang sleek black tuxedo. Sa tabi nito ay ang best man na si Anthony na panay ang punas ng luha gamit ang isang silk handkerchief. I, Andy Arevalo, take you, Catherine Maniebo, to be my wedded wife. Salamat sa hindi pagsuko nung akala mo'y nagkamali ka ng pinakasalan. Salamat dahil tinanggap mo ang tunay na ako. I, Catherine, sagot niya, habang nakatingin naman sa mga matang dati ay pinagdududahan niya, pero ngayon ay tanging sandigan niya. Salamat sa pagiging maling tao na naging pinaka-tamang desisyon sa buhay ko. Nang ihayag ng pari na maaari na nilang hagkan ang isa't isa, isang masigabong palakpakan ng umalingaw-ngaw. Doon sa harap ng Diyos at ng kanilang mga pamilya, naging opisyal ang lahat. Isang taon makalipas, ang bunga ng pag-ibig. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Arevalo na dati ay puno ng tensyon at tago-tago ang drama, ngayon ay puno na ng ingay ng sanggol. Andy, ang diaper ni AJ, papakipalitan. Sigaw niya mula kusina habang naghahanda ng gatas. Coming, love, sagot ni Andy. Mabilis tong lumabas mula sa kwarto, bitbit ang kanilang anak na si Andy Jr. Kahit CEO na si Andy ng malaking kumpanya, pagdating sa bahay siya ang ultimate daddy. Maya-maya biglang bumukas ang pinto at pumasok si Anthony, bitbit ang tambak na shopping bags mula sa kanyang bakasyon sa Paris. Hello, family! I'm back and I brought the most fabulous baby clothes in the world. Agad tong lumapit kay AJ at kinurot ang pisngi. Oh my God, AJ! Don't worry, kapag malaki ka na, si Tito Anthony ang magtuturo sa'yo kung paano mag-contour at mag-catwalk, ha? Subukan mo lamang, Anthony, at ipapatapon kita sa North Pole. Banta ni Andy na may kasamang tawa. Ang sungit? Irap nito sabay kembot patungo sa dining table. Love, tingnan mo si Baby AJ. Banta ni Andy na may kasamang tawa.
Ang sungit. Irap nito sabay kembot patungo sa dining table. Wag naman sana, biro ni Andy habang niyayakap niya ang mag-ina. Pero kahit ano pa siya, mamahalin natin siya ng totoo at walang pagpapanggap. Aral ng kwento. Ang pagtanggap ni na Catherine at ng kanyang pamilya sa pagkakaiba ng kambal, ang pagiging barako ni Andy at ang pagiging fabulous ni Anthony, ang nagdala ng tunay na kapayapaan sa kanilang tahanan. Ipinapaalala nito na ang bawat miyembro ng pamilya ay may kani-kaniyang kulay at ang pagmamahal ay walang pinipiling anyo o personalidad. Dito na po nagtatapos ang aking maiksing kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating munting istorya. Sana po patuloy niyo pa rin suportahan ang aking munting channel. Muli po, maraming salamat po and keep safe everyone.